We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Dismayado ang ilang rice retailers at samahan ng Southern Luzon Farmers and Traders sa forecast ng USDA na top rice importer ang Pilipinas. Ang ayuda sa mga magsasaka at pagbibigay suporta sa research and development dapat paigtingin ng pamahalaan ayon sa samahan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dito sa pwesto ng rice retailer na si JR sa Batangas City New Market, sako-sako ng imported na bigas ang ibinabagsak sa kanya ng supplier. Kada linggo depende sa lakas ng benta. Minsan sa isang linggo 2 beses. At minsan pagka medyo naman sa isang linggo isang beses lang. Depende sa deliver at saka depende sa minsan matumal. Pruweba lang na maging sa mga agricultural products gaya ng bigas, may imported pa rin. Ikinalulungkot ng ilang rice retailers ang ulat mula sa US Department of Agriculture na mananatiling top rice importer ang Pilipinas sa taong 2024. Parang nangyayari po, nabebenta nila sa iba, ginagawa nila mga subdivision, yung mga malls, mga ganun. Nababa po yung sa palay, yung sa mga tubig, pagtatanim. Baligtad na po ngayon. Dati Pilipinas pa ang ngayon tayo lang sinusupplyan. Siyempre kami wala kaming magagawa kaya nakakalungkot po. Mula kasi sa 3.6 million metric tons na rice import itong 2023, papalo raw ito ngayong taon sa 3.8 million metric tons. Una sa listahan ng Pilipinas, sunod ang China, Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Dismayado maging ang samahan ng Southern Luzon Farmers and Traders o SOLOFAT. Malaking insulto raw ang forecast na ito sa mga Pilipinong magsasaka. Then, nasa atin ang International Rice Research Institute, di ba? Di Los Baños. Tapos ganito ang ating masasagap na balita. Ibig sabihin, anong ginagawa ng ating mga farmer? Dapat daw tulungan ng gobyerno ang Pinoy farmers na mapababa ang cost of production. Para sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, wala raw dapat ikabahala dahil projection lamang ito at walang garantiya na ito ang volume na lalabas. Tingin lang natin kung lumakas ang atin na local produce, gaganda yung local production natin. Sa pagpupulong ng National Price Coordinating Council, napag-usapan rin kung paano mas epektibong maipatutupad ang pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP. Ina-explore natin kung we will retain the current practice na regular tayo naglalabas ng SRP or gagawin natin na tuwing may kalamidad lang kapag nagpa-price freeze, in which case wala na yung bulletin natin and then we will let the market decide. Parang free market na yung style natin. Sabi ng SOLOFAT, dapat pang paigtingin ng pamahalaan ang pagbibigay suporta sa research and development, ayudahan ng mga magsasaka at bigyan ng modernong makinarya. Dapat maanuhan lalo sa pag-market saka sa production kasi ang rice areas natin palit ng paliit, patas ng patas yung input. Tinututukan na raw ng Agriculture Department ang pagtaas sa presyo ng bigas. Ang malaking nakakaapekto sa presyo, halimbawa lalo na sa bigas, yung presyo sa international market na pumapalo between $600 to $700 per ton. Ang focus is ano yung immediately na pwedeng magawa. It's on the productivity side.
patuloy yung pagbibigay natin ng inputs, binhi, fertilizer, patubig. Sinabi na rin kamakailan ng Agriculture Department na nakadepende ang dami ng bilang ng aangkating bigas sa mga harvest ng mga rice farmers. Pagdating sa presyo ng bigas, nakikita ng Sinag na may aasahang bawas presyo ng local rice sa pamilihan mula 45 hanggang 48 pesos pagsapit ng Marso. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 41 anyos na delivery rider matapos masalpok ng kasunod na tricycle sa San Juan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Sugatan ng 41 anyos na delivery rider ng masalpok ng kasunod na tricycle ang minamaneho nitong motorsiklo habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay Poblacion, San Juan, Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, kakaliwasan na ang motorsiklo nang bigla na lamang itong mabangga ng tricycle. Hindi po napansin ng Vehicle 2 na palikkusik si Vehicle 1. Kasi doon po sa likod ng motor na gamit ni Vehicle 1 ay may para pong kargahan. Naka-placer naman si Sir, yung Vehicle 1. Hindi lang po napansin ni Vehicle 2 na naka-placer siya para lumiko sa kaliwa. On the process siya na mag-overtake dun sa motor, kaya nabangga niya po sa likod. Dinala sa pagamutan ng rider na nagtamo ng mga galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ayon sa pulisya. Hindi na nagsampa pa ng reklamo ang rider dahil sinagot ng nakabanggang tricycle driver ang gastusin sa pagpapagamot sa nabanggang biktima at nagkaroon na rin daw sila ng kasunduan ayon sa pulisya. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha na ng pahayag ang rider at tricycle driver. Hindi naman po siya gaanong kabilisan, ma'am, kasi dun po sa point of impact ng mga sasakyan, kakaunti naman po ang damage at yung driver naman po ng motorcycle ay kaunting damage lang po ang nasustain sa kanyang katawan. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya sa mga motorista ang pag-iingat sa kalsada. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Inilunsad ng Marina ang online sumbong para sa mas mabilis na pag-report sa mga reklamo at suhestyon ng mga pasahero sa barko. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Laman halos araw-araw ng pampasaherong jeep si Nanay Chato. Paghahatid sa eskwela ng anak na pumapasok at pauwi sa bahay, dito siya sakay. Matagal na akong sukay since elementary pa yung anak ko. Pero dahil iba-iba rin ang klase ng pagmamaneho ng mga tsuper, minsan na rin daw niyang nasisita ang mga ito. Minsan mabilis, minsan mabagal, minsan kuya. Medyo mabilis ang takbo gayon. Sorry, pasensya na ho. May numerong pwedeng pagsumbungan sa LTFRB ang mga commuter, pero hindi naman na raw umaabot sa puntong maghain pa ang ilan ng reklamo. Kung kaya rin lang daw ipaabot ng personal sa driver ang sentimiento, ginagawa na nila. Pero malaking bagay pa rin daw na may hotline number. Importante sir, kasi may mga malalapitan yung mga pasahero. Pwede mong i-text sa kanila. Gaya sa mga land transport vehicle, hinihikayat din ng Maritime Industry Authority o Marina ang mga biyaherong nagtatawid dagat na magsumbong sa kanila kung may irregularidad sa biyahe ng mga shipping lines. At para sa mas mabilis na pagre-report ng reklamo, suhestyon o komento, inilunsad na nila ang online sumbong. Gamit ang QR code, ma-access na ng pasahero ang website ng Marina para rito makapag-file ng reklamo. Iba-validate ng kanilang enforcement service ang detalye ng sumbong para matugunan nito. Ayon sa Marina, ligtas ang anumang impormasyong ipapaabot sa kanila. Makatutulong daw ang hakbang na ito para ma-monitor ang compliance ng mga naglalayag na barko. Gayon din ang customer service para sa kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Nagsimulang ilunsad ng Marina ang proyekto nito lang January 22. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nag-alay ng bulaklak ang Police Regional Office Calabarzon sa bantayog ng bayaning tagapamayapa sa loob ng Camp Brigadier General Vicente Lim sa Laguna kaninang umaga. Ito ay bilang paggunita sa kabayanihan ng PNP Special Action Force o SAP-44 na nagsakripisyo para sa bansa matapos ang madugong Mama Sapano Clash noong January 25, 2015. Dumalo rito ang ilang kaanak ng mga nasawing sundalo na nagbigay pasasalamat sa patuloy na pag-alala at pagkilala sa kabayanihan ng kanilang kaanak. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, January 26, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at sa bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
bunsod ng pagpapalit ng mga luma at nabubulok na poste sa Barangay Talisay at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 3 buwang extension sa deadline ng consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Hati naman ang reaksyon ng ilang jeepney drivers at operators sa Batangas sa pagpapalawig sa naturang deadline. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, hanggang April 30, 2024 na ang Public Utility Vehicle Consolidation, kaya mas mabibigyan daw ng pagkakataon ng ilang mga operators at drivers na makapag-consolidate na ng kani-kanilang mga unit. Extended ng 3 buwan ang deadline ng pagpapakonsolidate ng mga tradisyonal na jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa halip na January 31, pinalawig hanggang April 30, 2024 ang deadline. Ayon sa pahayag mula sa Presidential Communications Office, ito'y para mabigyan ng pagkakataon ang mga nais mag-consolidate. Wala naman daw problema sa ilang jeepney driver sa Batangas City kung ma-extend man o hindi ang PUV consolidation. Bagamat consolidated na ang kanilang mga minamanehong jeep, nais pa rin daw nila ang single franchise nito. Napilitan nga lang na sumapi dahil sa panlalason o pananakot ng iba na baka hindi ma-restore. Siyempre, pag hindi na-restore, hindi ka makakabiyahe. Kaya napilitan, hindi pa rin kami pabor doon. Kasi ang kailangan namin, ibalik yung single franchise namin. Ibalik yung dating franchise namin na 5 years. Yun ang inaano ng halos lahat na taga rito. Sa tala ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB-4A, 5,468 na lang ang unconsolidated units mula sa 20,628 na consolidated public utility jeepneys sa rehiyon. 694 dito ang bilang ng unconsolidated units sa lalawigan ng Batangas. Indikasyon daw ito na pumapabor na ang ilang tsuper sa modernization program ng gobyerno. Magko-consolidate sila. Ang mangyayari dyan, later on, magmo-modernize sila. Yung co-op or corporation will file a loan sa bangko. Kunyari, ang authorized number of units per route nila is 15. 50 lang ang papatakbuhin nating modernized unit dun sa route na yun. Ngayon, yung kanilang lumang jeepney, pwede nilang gawing private vehicle nila. Ang jeep na minamaneho ni Mang Pablo, consolidated na rin daw. Pero hiling pa rin niya na sana'y hindi na ma-phase out ang ginagamit niyang pangkabuhayan. Suportan po ng Pangulo natin na hindi maalis ang ating jeep. Dahil ito po dito sa Pilipinas lang po mayroon itong jeep na ganito Ito po pang matagalan itong ating jeep na ito. Mas maganda po kung makukuha yung isa-isang prangkisa. Dahil marami pong pamilyang makukuha mawawala ng trabaho. Payo naman ng LTFRB-4A sa iilan pang hindi nakapagko-consolidate ng kanilang mga unit. Mag-consolidate na lang sila. Lahat naman tayo pupunta doon So, I suggest, kung hindi nila alam ang gagawin nila, magtanong sila dito sa office. Huwag sa ibang mga tao na wala namang rin alam. Sa pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa press briefing kanina, inaasahan nilang tataas ang consolidation rate ng 85% matapos ang 3 buwang extension. Iginiit din nila na hindi na sila magre-rekomenda pa ng extension matapos nito. Ito na ang final extension. No? This is the 8th time that we are extending the deadline. Ace, para sa ilang jeepney drivers na nakausap natin kanina, mas gusto pa rin daw nila na may sariling prangkisa ang kani-kanilang mga jeep para mas malaki ang maiuuwing kita sa kanilang mga pamilya. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Kalaboson 10 individual na iligal umanong nangingisda sa dagat na sakop ng Barangay Libas, Buena Vista, Marinduque. Nakatanggap umano ng sumbong ang mga otoridad na may iligal umanong aktibidad ang isinasagawa sa lugar. Kaya agad na nagkasa ng operasyon ng Coast Guard Substation Gasan, Buena Vista Police at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang mahuli ang mga sospek.
Sa ngayon, nasa kustudiya na ng otoridad ang mga nahuli. Naharap sila sa kasong paglabag sa Section 7 ng Municipal Ordinance No. 74. Nakipag-ugnayan na rin daw ang mga otoridad sa Gasan Municipal Agriculture Office para sa tamang disposisyon sa na-recover na bangkang pangisda na ginamit ng mga nahuli. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga naarestong individual. Naitala ng TDRO ang nasa 10 aksidente sa ilang bypass road sa Batangas City ngayong buwan ng Enero. Karamihan sa mga naitalang aksidente overloaded na mga truck. Narito ang report ni Denise Abante. Pagpasok pa lamang ng taong 2024, kabi-kabilaan na ang naitatalang mga aksidente sa kalsada sa Batangas City, lalo na sa mga pinalawak na kalsada gaya ng bypass road sa lungsod. Sa tala ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO Batangas City, 6 na aksidente ang naiulat sa Balagtas Bypass Road, tig-isa sa Tingga, San Pedro Bypass at sa Barangay Dumuklay. Hindi pa raw kabilang dito ang mga aksidenteng hindi na nai-report sa kanilang tanggapan dahil nagka-areglo na lang ang magkabilang panig. Karamihan daw sa mga insidente sa bypass road ay kinabibilangan ng mga malalaking sasakyan gaya ng mga truck. Kalimitan sila po yung nawawalan ng kontrol, sila yung nasisiraan at bumabaliktad. At kalimitan din po, kung mapapansin natin doon sa trend, kalimitan sila ay kargado. So isa po sa tinitingnan nating posibilidad yung overloading. Kaya po nagkakaroon ng malimit na aksidente dito sa ating bypass road. Kahapon lamang ng umaga nang kapusin umano sa pag-ahon sa bahaging ito ng San Pedro Bypass Road ang truck na ito kaya tumagilid at nahulog sa gilid ng kalsada. Sabi ng TDRO, nagmula ang truck sa Taysan, Batangas at patungo sana sa Chaong, Quezon nang maputol ang propeller nito na naging sanhi ng aksidente. Overloaded din daw ang nasabing truck. Wala naman daw sugatan sa pangyayari. Iba't iba ho na nadaan dito, mga taga-ibang lugar. Hindi natin maiwasan na Dito po sa lugar namin, sa area namin, paapat na nga po. Awa ng Diyos ay sasakyan lang. Walang taong naapektuhan. Patuloy naman ang paalala ng otoridad sa mga truck drivers at mga motorista. Maging maingat tayo sa ating pagmamaneho. And at the same time, iwasan po natin yung overloading. Matagal na nating sinasabi na magkarga lamang tayo ng batay sa takdang kapasidad nitong ating mga trucks. Isa pa, i-check po natin yung ating mga sasakyan. Siguraduhin po natin na nasa maayos na kondisyon ang mga parte nito nang sa ganon maiwasan po natin ang aksidente. May natatanggap rin daw na ulat ang TDRO ng mga truck na nag-uunahan pagdating sa mga bypass road, kaya mas hinigpitan pa ng pamunuan ang pagbabantay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga traffic enforcer sa lugar upang matiyak ang seguridad at maiwasan ang aksidente sa kalsada. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patuloy na nagpapakawala ng sulfur dioxide ang Bulkang Taal. Ang steaming activity naman normal lang sa isang aktibong bulkan ayon sa PHIVOLCS. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sabay ang malakas na hangin at nakasisilaw na sikat ng araw ang bubungad sa sinumang tatanaw sa nakabibighaning Taal Volcano sa bahaging ito ng Cuenca, Batangas. Mula sa isang view deck, kita ang pagsulpot ng mga mahihinang usok mula sa main crater ng Taal. Sa pinakahuling surveillance ng state volcanologist na PHIVOLCS, umabot sa 900 meters ang plume emission o ang taas ng naitalang pagbuga ng usok. Sa bulletin, walang volcanic earthquake ang naitala ng ahensya, pero patuloy na may nairirihistrong upwelling o pamamaga sa main crater ng Taal. Natural lang daw ito sa isang aktibong bulkan gaya ng Taal. Paglilinaw ng PHIVOLCS, hindi dapat mangamba ang mga namamasyal. Kapag may steaming, huwag na silang magtaka kasi nga usually yung steam comes with hot material coming in contact with water. Samantala, walang nabuong volcanic smog o VOG sa paligid ng Taal na nasa alert level 1. Mabilis kasi sa 12 meters per second ang wind speed sa himpapawid. Pero ang paalala ng otoridad, isaalang-alang palagi ang pag-iingat, makinig sa abiso ng kinaukulan para sa kaligtasan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bibida sa upcoming murder mystery na Widow's War sina Bea Alonzo at Carla Abellana. Samantala, nagpasalamat si Ultimate Star Jeneline Mercado sa mga sumusuporta sa Love Die Repeat. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ipinakilala na ang cast ng upcoming murder mystery na Widow's War sa GMA. Sina Kapuso actresses Bea Alonzo at Carla Abellana ang lead stars ng nasabing series. Kasama sa star-studded cast sina Benjamin Alves, Jean Garcia, Jackie Lu Blanco,
Timmy Cruz, Jeric Gonzalez, Rita Daniela, Mark Heras at marami pang iba. Ang konsepto at kwento ng serye ay mula sa parehong creative team na nagdala sa mga manunood ng hit murder mystery drama series na Royal Blood sa direksyon ni Zig Dulay. Ang mga intense na eksena sa Love Die Repeat pinag-uusapan at talaga namang inaabangan ng mga manunood. Patunay dyan ang mataas itong ratings. Kaya naman walang sawa at paulit-ulit din ang pasasalamat ng lead star na si Jeneline Mercado sa mga sumusuporta at patuloy na nag-aabang gabi-gabi. Samantala may magtatangka sa buhay ni Senior Edgardo pero maililigtas siya ni Elias. May lukso ng dugo kaya silang maramdaman. Abangan yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, January 26, mawawalan ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng lungsod ng Lipa, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Bunsod ng annual preventive maintenance and testing sa San Carlos Substation. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang lalaki sa Real, Quezon matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Mabilis na bumulagta at binawian ng buhay ang 46 anyos na lalaking kinilalang si April Evardome matapos siyang barili ng malapitan ng sospek na sakay umano ng motorsiklo sa Barangay Poblacion 1, Real, Quezon hapon nitong Martes. Sa ulat ng Real Municipal Police Station, nakaupo ang biktima sa labas ng rest house ng kaibigan niya sa nasabing lugar ng Tambangan. Mabilis umanong tumakas ang gunman. Nakablock yung ating suspect at riding ng motorcycle na naka-block din at nakakat na block. May nire-review na raw na kopya ng CCTV ang pulisya na posibleng makatulong sa kaso. Blanco pa sa pangunahing motibo sa krimen ng pulisya pero isa sa anggulong sinisilip nila ay may kinalaman sa illegal na droga. Ito ay involved sa droga, sa kalakalan ng droga dito sa Reyna area. Ayon pa sa pulisya, may person of interest na sila sa kaso. Iniimbestigahan din ang mga tao malapit sa lugar, kabilang ang kaibigan ng biktima na saksi umano sa krimen. So naman si Alan Coronado ay nasa himpilan ngayon ng pulisya dahil nung nag-request tayo sa kanya na i-search ang kanyang gamit dahil naabutan namin siya na papaalis na nung kami dumating at lalagay na siya ng mga gamit sa sasakyan niya. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi. Gumugulong pa ang follow-up investigation ng mga otoridad. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nararanasan sa Batangas City New Market ang matumal na bentahan ng isda sa kabila ng mababang presyo nito. Dahilan daw ng matumal na bentahan ng malakas na kompetisyon sa labas ng palengke ayon sa ilang fish dealers. Narito ang report ni Denise Abante. Mula sa 500 hanggang sa 600 kilo ng tilapia at bangus, naging 300 kilo na lamang daw ang ino-order ng amo ni Jocelyn mula sa kanilang supplier sa Agoncillo, Batangas. Halos palugi na raw kasi ang kanilang negosyo dahil sa matumal na bentahan ng mga isda ngayon. Talagang tumal. Lugi talaga ang aming amo kung tutuusin sa gastos. Umaasa na gumanda ulit ang bilihan, balik. Kasi diyan ka malulugi, diyan ka din babawi. Tingin ni Jocelyn, epekto ng matumal na bentahan ang malakas na kompetisyon sa labas ng pamilihan. Madaming mga talipapa, mga mall na din nabibilihan sila, mababa. Malaking baba ang presyo ngayon ng mga isda, kahit alat. Wala talagang mamimili. Tuwing araw ng Huwebes ang tinaguriang araw ng palengke sa Batangas City New Market, ngunit kapansin-pansin nakakaunti ngayon ang mga mamimili. Kaya ang ilang tindera ibinababa na ang presyo ng paninda gaya na lamang ni Annette. May paubos na agad. Ay sa papangit na po, palugi na. Sobrang mahal ang bili. Hindi ko rin kapos na sa mga pera. Wala nang maibili mga tao. Siguro dala nga po ng kahirapan siguro. Binabudget ang pera. Binibigay na ng kahit kapital. Binibigay na maubos lang. Talagang pagdating ng mga patanghalina, ibinababa na nila yung presyo. Kaysa naman, yayeluhan mo yung isda para bukas naman. So hindi na rin naman maganda ang isda.
Kaya ibinibigay na nila sa mababang halaga. Pero hindi naman kababaan, tutubo pa rin sila. Sa ngayon, naglalaro na lamang sa 150 pesos ang kada kilo ng isdang tulingang lapad at tambakol na dating 180 pesos. 120 pesos naman ang tilapia at bangus na dating nasa 150 to 160 pesos. Mas mura ngayon. Noong nakaraan kasi mas mahal eh. Ay, mas gusto ng anak ko yung lumpiang isda. Mas mura ngayon, mas maganda kasi may parang sariwa naman siya. Mas maganda pa sa health. Pasok sa budget. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, nakadepende pa rin sa lagay ng panahon at demand ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman natin masasabi na laging magaganda ang dating, laging sariwa, ganun. Depende pa rin sa magiging sitwasyon at sa dating ng ating mga isda. So yung ating alas 2 hanggang alas 5, magaganda pa doon ang isda. Kaso pagka talagang kahit naman ganun, siyempre kahit ikaw, ako, mas gusto natin yung sariwa kahit na mas mahal. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, umiiral sa ilang bahagi ng bansa ang shear line at amihan. Ang gale warning naman nakataas pa rin sa ilang baybayin sa Luzon at Visayas. Narito ang report. Walang sama ng panahon pero malalakas na ulan ang inaasahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbabalik kasi ang pag-iral ng shear line kasabay ng patuloy na pag-ihip ng amihan. Dahil sa amihan, kabilang sa mga pinakamababang temperatura na naitala ngayong araw ang 12.6 degrees Celsius sa Baguio City at 14.8 degrees Celsius sa Basco, Batanes at La Trinidad, Benguet. Magiging maalon at delikado pa ring pumalaot sa malaking bahagi ng Luzon at ilang baybayin ng Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Palawan at Mindoro provinces. Malalakas ang mararanasan sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa gaya ng Northern Luzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kung napalampas mo ang panonood ng Queendom Live, the concert noong Disyembre, sabay-sabay natin itong tunghayan sa telebisyon. Abangan ang Queendom Divas na sina Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel, Hannah Priscillas at Asia's Limitless star Julian San Jose sa Queendom Live, the TV special bukas, January 26, 9:35 p.m. sa GMA. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.